Ating pumuksan ang ating mga Biblia muli sa aklat ng unang Pedro at ating pong babasahin ang chapter 4 verses 14 to 16. First Peter chapter 4 verses 14 to 16. Ito po ang sinasabi. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Isang kilalang Prime Minister ng United Kingdom during World War I, si Winston Churchill. No? Siya ay renowned sa kanyang paglilingkod bilang isang political leader sa bansang UK. He is renowned for trading insults with most politicians. Minsan nasabihan siya or na insulto siya sa pagsasabi sa kanya na isa siyang lasinggero, no? When he was berated for being drunk by one of a lady lawmaker sa kanilang bansa na si Bessie Braddock. Ang sabi niya nung sinabihan siya na siya ay lisanggero, ang kanyang tugon, "My dear, you are ugly, but tomorrow I shall be sober and you will still be ugly." Ganun ang kanyang reply doon sa isang babaeng mambabatas. Another lawmaker din, another lawmaker by the name of Lady or Nancy Astor or Lady Astor na nagsabi sa kanya, sabi niya kay Churchill, "If you were my husband, I'd poison your tea." At ang reply naman ni Winston, sabi niya, "Madam, if you were my wife, I'll drink it." So ganun siya makipagpalitan ng insulto sa mga kapwa niya mambabatas. Now sa ating pag-aaral sa umagang ito, merong sinabi si Apostle Peter or in-specify na somehow na specific na masasabi natin na uri ng pagdurusa or fiery trials katulad ng pinag-aralan natin last time, which is nabanggit dito na sinasabi yung salitang pang-aalipusta or in the English, reproach, reviling, or insult. Or in another way, we can say that it is a verbal abuse, insulto, no? Pang-aalipusta. At minention ito sa ibang mga verses pa sa ating pinag-aaralan, no, sa chapter 2 verse 12, no, na pang-aalipusta or pang-iinsulto na nararanasan ng mga taong ina-address ni Peter sa kanyang sulat. Sabi sa verse 12 ng chapter 2, sabi dito, "Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon binalita sa inyo sa pamamagitan ng nangaral sa inyo ng ebanghelyo sa inyo ng ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugom mula sa langit. Ang bagay na ito'y pinananabikang makita." This is the verse 12. I'm reading the chapter 1 verse 12. So verse 12 ng chapter 2, sabi dito, "Maging marangal ang iyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw." So yung pagsasalita, no, laban sa kanila na pawang sila gumagawa ng masama, it is some sort of an insult or a verbal abuse. Kaya hindi na sinabi sa chapter 4 verse 4, no? Sabi doon sa mga tao around them na nagtataka,
No? Sabi dito, sila ay nagtataka na kayo'y hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. They throw insults, no, to them na mga mananampalataya. So, dito makikita natin na maraming na-mention patungkol sa babato ng insulto or reproach sa mga tao na ina-address ni Apostle Peter. Peter wants us to realize here, I believe that Peter wants us to realize here the pain that verbal abuse could inflict to the believers. No? Yung mga salita na nagmumula sa bibig, no? Ginamitan ng dila, 'di ba? Alam naman natin talagang tong bibig natin, marami talaga tong pagmumulan talaga to ng maraming ikasasakitang loob ng isang tao. Sabi nga ni James sa kanyang sulat sa James chapter 3, James chapter 3 verse 5 to 6, kung ano ang kayang gawin ng ating mga bibig, ng ating mga dila. Sabi sa James chapter 3 verse 5 to 6, gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat, at ang dila isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan ito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. So nakita natin yung kaano ang kayang gawin ng mga salita or salita nagbumula sa ating mga bibig. Sabi rin ng isang salmista sa Psalms chapter 42 verse 10, Psalms chapter 42 verse 10, na ang mga salitang panlalait or pang-insulto ay waring mga bagay na na tumatagos sa kanyang mga buto. Ang sabi sa Psalms 42 verse 10, tulad ng pagkadurog ng aking mga buto, ang aking mga kaaway ay tinutuya ako. So alam ng salmista kung gaano kasakit ang bagay na ito, ang pang-iinsulto, ang panunuya na tumatagos sa kanyang buto. Now, this is a real suffering na ini-specify sa atin ni Apostle Peter sa ating teksto na pag-aaralan ngayon, yung pang-iinsulto, kung ano ang kayang gawin ito sa isang tao, sa ating mga mananampalataya. This is a real suffering, a fiery trial, some sort of fiery trial, specific sort of fiery trial. And how many of us, no, have experienced this, na nakaranas ng pang-iinsulto, no, dahil sa ating pananampalataya. Now, yung iba, they tend to be politically correct sa kanilang mga bawat salita na kanilang pinagsasabi, no? Di ba alam natin yung term na politically correct? Pag ikaw daw yung tipong tao na in every word kailangan politically correct ka, doon sa bagay na yon, sa attitude na yon, maiiwasan mo na yung mga tao ay masaktan mo yung kalooban, no? Para hindi ka rin in return makatanggap ng masakit na pananalita, no? Ganun ang kanilang attitude. I need to be politically correct sa bawat statement na aking sasabihin para ma-avoid ko yung insult o para makaiwas ako in return ng mga pang-iinsulto din. Di ba? Pastor Albert Martin sabi niya, Christians in name, no? Christians in name will experience reproach because they are Christians in deeds. Ang ibig sabihin lang ni Pastor Martin dito, ang isang tunay na Kristiyano, dahil sa kanyang mga kilos at pananalita, no, will experience reproach, will really experience reproach. At hindi lang talaga ito maiiwasan. Kaya nga ito ina-address sa atin sa umagang ito. Sapagkat ito ay hindi maiiwasan if we will really, faithfully stand sa ating pananampalataya. Yung concept nga dito sa ating teksto, no, ang sabi dito sa ating teksto sa verse 14, no, kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, no? Now yung konsepto ng sinasabi dito, yung reviling because of the name of Christ,
Pag sinabing yung concept of the name of Christ includes the ministry of preaching, teaching, baptizing, praying, and healing. Di ba yung mga apostoles, no? Ginawa nila ang kanilang mga ministry of preaching, teaching, baptizing, praying, and healing in the name of Christ. No? But one ministry, no, of preaching today, no, yung pagpangangaral, no, today when a preacher preaches about sin, just by doing that, no, when he preach faithfully about sin, will inevitably face mockery or insult. Now what will happen sa isang mangangaral, no, kung siya ay he will specifically name, no, the sin of homosexuality, no, sa pulpito mismo, no? Karaniwan talaga, lalo kung mai-broadcast pa 'yan. Maraming magko-comment, maraming re-react, no? He will be insulted. Nasasabihin sa kanya, homophobic naman 'yan. Sasabihin sa kanya, ay, bigot 'yan, yung preacher na 'yan. Or sasabihin, judgmental 'yan. So, talagang hindi maiiwasan. If a preacher will really preach faithfully, no, kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa atin na mga makasalanan. Now, how do we deal these verbal abuses? How do we deal these insults na maaaring ibato sa atin because of our stand, because of our faith in Christ? No, kaya nga dito sa ating pag-aaral, mahalagang malaman natin paano tayo magdi-deal sa mga bagay na ito. How do we deal verbal insult? How do we deal reviling? How do we deal insults or reproach? We have 3 points sa umagang ito. Ang sabi sa ating pag-aaral sa 3 verse nating focus, sa verse 14, 15, and 16, first point is consider the blessing. No? Let's consider the blessing of being reproached in the name of Christ. Pangalawa, make sure that we suffer righteously. At pangatlo, do not be ashamed to be called Christians. Now, bago tayo magpatuloy, let's ask the help of God to help us in the understanding of our lesson for this morning. Let's pray. O aming Panginoon, naming Diyos, kami ay patuloy na umaasa, dumudulog sa inyong presensya. As we hear your word sa umagang ito, ang inyong pangungusap, we know that you are in the midst of us. And you're the one speaking to us by just using your servant, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, O Diyos, kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng kalinangan, pagkaunawa, at gayon din, Panginoon, na pagtanggap sa iyong salita. And may you enable us, O Lord, if there's a command sa preaching na ito, if there's a rebuke, Panginoon, nawa, Panginoon, ay kami ay tumalima sa sinasabi mo at sumunod sa sinasabi ng iyong salita. Tulungan nyo kami, aming Panginoon, sa pag-aaral sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Una, how do we deal verbal abuse, insults, reproach na ibinabato sa atin because of our faith? Number 1, consider the blessing. Consider the blessing. Ang sabi sa ating teksto, no, kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo. You are blessed sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. If you are a believer from the first century church, no, bilang isang Kristiyano, pag sinabing isang Kristiyano or being a Christian is like a curse from the eyes of the unbelieving Jews and Gentiles. No? Sa kanila, kung ikaw ay nasabi or naparatangan na isang Kristiyano, parang ituturing ka ng isinumpa sa kanilang community nung time na yon. Therefore, kaya sa atin, no? Therefore, there is a necessity. Mahalagang maunawaan natin sa time na yon. There is a necessity to teach na ituro ni Peter that suffering because of the name of Christ, suffering verbal abuse because of the name of Christ is a blessing. No? Mahalagang i-consider ng mga taong ito ang puntos na ito na suffering
by insults, no? By reproach because of the name of Christ is a blessing. It is a blessing. Peter is so sure na blessing ito. Na blessing ito para sa mga tao na inaalipusta, iniinsulto dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. This is the second time actually na sinabi na minention na ang na na ang mga tao na nagdurusa dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo o dahil sa katuwiran ay pinagpala. Sabi sa verse 14 ng chapter 3, ang sabi dito, subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran ay mapalad kayo. So pangalawang beses na sinasabi ni Peter dito na ang pagdurusa dahil sa katuwiran at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay isang pagpapala. No? In his sermon din, ang ating Panginoong Jesucristo mismo sa Matthew 5:11, no? Sa Matthew chapter 5 verse 11, he himself, ang ating Panginoong Jesucristo mismo tells about the blessedness of being reviled. Sabi sa chapter 5 verse 11 ng Matthew, sabi natin Panginoon Jesucristo, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Now at this point, sa ating pag-aaral, no, at this point, we were given a very clear reason. Very clear reason why we are blessed while suffering. No? Ano ba ang reason? Bakit naging mapalad ang mga tao na nagdurusa na binigay sa atin sa umagang ito, sa ating teksto? Sabi sa verse 14, kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat, sabi dito, sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Now this is the reason why we are blessed when we are insulted in the name of Christ. It is because the Spirit of glory and of God rests on you. Now this point, sa puntong ito, this points us to no one else but the Holy Spirit. Wala nang ibang tinutukoy pa dito kundi ang banal na Espiritu. The Spirit of glory and of God rests on you. This is the Holy Spirit. He is both the Spirit of glory, no, and the Spirit of God. Now, saan ba natin makikita yung Spirit of glory? Paano natin ma-derive that this is the Holy Spirit when it says the Spirit of glory? Makita natin, no, sa John chapter 1 verse 14, no? John chapter 1 verse 14, paano ininterpret ito ng ibang mga komentarista? Sa John chapter 1 verse 14 bilang ating cross reference, sabi dito, ang ating Panginoong Jesucristo, no, sinabi dito, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So this glory, no, this pertain, no, the manifestation of the physical manifestation of God's glory is none other than our Lord Jesus Christ. And kaya naman, madederive natin dito that this Spirit of glory is none other than the Spirit of Christ. And when we say the Spirit of Christ and the Spirit of God, wala nang ibang pinatutungkulan iyon kundi ang banal na Espiritu, the Holy Spirit. Now this teaches us the ontological characteristic ng banal na Espiritu, that the Holy Spirit is the eternal procession, no? The eternal procession of the Holy Spirit. Ito ay nagtuturo sa atin ito, yung eternal procession of the Holy Spirit. No, saan ko nakuha to? When we read the Baker's Compact Dictionary, sinasabi dito, with reference to the Holy Spirit's relationship with the other person of the Trinity. Pag sinabing eternal procession of the Holy Spirit, sinasabi dito, the Holy Spirit eternally proceeds from the Father. Diba? Kung bibigyan ng pangalan ng banal na Espiritu, tinatawag siyang the Spirit of God. No? The Spirit of Christ. Meaning, the Holy Spirit eternally proceeds from both the Father and the Son. But
this does not mean that He was created by them. No? Isipin natin, the Holy Spirit this does not mean that the Holy Spirit was created by them or that His divine nature is derived from the Father and the Son or that He is inferior, but it only means that He is eternally dependent from them for His person of the Spirit. So ito yung ang mahalaga natin matutunan, lalo na pag nag-aaral natin yung Trinity, the eternal procession of the Holy Spirit. Sa anak, the eternal sonship of the Son and the eternal fatherhood of the Son, of the Father. So minsan, kung may time tayo, pag-aralan natin yan. But do sa ating verse, the Spirit of glory and the Spirit of God tells us about the eternal procession of the Holy Spirit. So, sinasabi ko lang that this is the Holy Spirit. Wala nang iba pa. Huwag tayong malilito. The Spirit of God and the Spirit of Christ or the Spirit of glory. And this is the Holy Spirit. So, meaning, the blessing Himself is the Holy Spirit para sa mga mananampalataya. The Holy Spirit was the same Spirit who rested upon and empowered our Lord Jesus Christ in His earthly ministry. Sabi sa Isaiah chapter 11, verse 1 to 2. Isaiah 11, verses 1 to 2. Ang sabi dito, may usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. At ang Espiritu ng Panginoon, the Spirit of the Lord, ay sa kanya. Ang diwa ng karunungan at ang unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. So this is the Spirit of the Lord na nag-empowered sa Panginoong Hesukristo, no, sa kanyang incarnation. And Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sinasabi din sa atin dito about the empowerment of our Lord Jesus Christ ng banal na Espiritu. Ang sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. No, the Spirit of God is upon me, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi. So, this is the same Spirit na nag-empower sa ating Panginoong Kristo nung siya mismo ay nagdurusa. Nung siya mismo ay gumanap sa kalooban ng Ama. Jesus Christ promised also this Spirit sa kanyang mga followers. Sabi sa John chapter 14 verse 18 to 26, no? John 14:18. Ang sabi dito, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. At sino yun? Sabi sa verse 26, subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo. Now, this is the same Holy Spirit also na nag-indwell sa ating mga mananampalataya nung tayo ay naligtas. Ito ang banal na Espiritu na ipinangako sa mga tao na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. All of those who by faith are in union with Christ also receive the privilege of God's Spirit coming upon them and dwelling within them. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, Galatians 4:6, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak, the Spirit of Christ, sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So it is the Spirit of Christ and the Spirit of God, the Holy Spirit that enables us, no, to rejoice in the midst of suffering. Ito nga yung directive sa atin last time, no? Sa ating pag-aaral, no? Sabi sa verse 13, no, kung tayo ay dumadanas ng mahigpit na pagsubok, fiery trial sa verse 13, kundi kayo'y magalak, no? Yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. This Holy Spirit, no, ang nagbibigay sa atin ng
joy, ng kagalakan in the midst of suffering. The Holy Spirit brings forth joy sa mga mananampalataya. Ito nga sinabi sa Galatians 5 verse 22. Ano ba ang bunga ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya? Galatians 5:22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili laban sa mga ito ay walang kautusan. So this basically, no, yung fruits that the Spirit gives are the very character din ng ating Panginoong Jesucristo presented to us in the Holy Scripture. Now, if this fruit were given to us, so kanino tayo ginagawang katulad ng banal na Espiritu? Kaninong character? Sa character ng ating Panginoong Jesucristo. Now, this is the point. If the Lord of glory, if our Lord Jesus Christ, the Lord of glory himself, who was anointed by the Spirit, the Holy Spirit, could suffer and be blessed, no? We should then expect, no, that all of his faithful disciples, tayong mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, will likewise possess the Spirit who will also empower us in our suffering, and yet we will experience blessing and yet be blessed because of the very presence of the Holy Spirit, no? Ito ang ito yung paunang blessing talaga sa atin, yung presensya ng banal na Espiritu. Once we become a Christian, the Holy Spirit resides us not for a moment but for eternity. Ito ang paunang blessing. I can say paunang bayad sa atin, no? Yung paunang biyaya sa atin. The first blessing, the blessing of the residing of the Holy Spirit with us and within us. His very presence. Kaya makikita natin dito yung very presence din ng banal na Espiritu, no? The very presence of the Holy Spirit, his working points us to Christ and makes us like Christ. 'Di ba? Yung mga bunga, sinabi ko kanina, yung mga bunga na 'yon na pag yun ay nakita sa atin, that makes us makes us in the likeness of Christ. Na pangalawa, sa pangalawang bagay na dapat nating isaisip, make sure that we suffer righteously. Sabi sa verse 2, no, sabi na ating pag-aaral. Sa verse 15, sabi, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Now, ang konsepto lamang ito that we should make sure that we suffer righteously, no? Kapag tayo ay inaalapusta, no, let's make sure na talagang naman na hindi talaga totoo yung sinasabi sa atin. I mean rather hindi talaga yun na sinasabi because we have done wrong, no? Make sure that we suffer righteously. Kaya nga sinasabi dito na sana wag kayong magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Now verse 15, parang checkpoint sa atin tong verse 15, no? To check ourselves, no? It's like a checkpoint for us, that to make sure that we do not suffer as a murderer or a thief or an evildoer or a meddler. Now, we note that the kind of suffering in which he calls us to rejoice is undeserved. Sinabi nga kanya, sana yung mga suffering na dinaranas natin dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, dapat, let's check, na dapat undeserved yun. Undeserved suffering that we experience for confessing Christ. And that is to say, when Peter speaks of being blessed in the midst of our fiery trials, specifically the insults, no? He is speaking of suffering that comes solely because of our love for Christ. And although obvious dito that disciples should avoid criminal acts, di ba? Mga criminal acts to, no? Mamamatay tao, di ba? Mamamatay tao, magnanakaw, gumagawa ng masama.
Sinama pa nga yung pagiging mapanghimasok, di ba? Sa pagiging meddler. So mga ano to, obviously mga criminal acts to. Pero hindi naman necessary, it's not necessary that we become or act like a murderer para or a thief para mapasok sa kategory ng sin na to na sinasabi ni Apostle Peter na sana wag naman tayong maging mamamatay tao or thief. Eh ano ba sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22? No? Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Sabi sa Matthew 5 verse 21 to 22, narinig ninyo, ito ang katuruan ng Panginoon Kristo, narinig ninyo na sinasabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kayong papatay. At ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin at ang sino mang magsasabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Now, hindi na not necessarily na maging ano nga tayo, murderer or thief. Kung pagbubulay-balayin natin yung binasa lang natin, refraining from murder, no, also means no display of anger. Kaya nga ito yung sinasabi ng ating binasa sa Matthew 5 verse 21 to 22. No display or anger, maging display, ibig sabihin outward yun, no? Sa kaloob-looban din natin. May maaring hindi natin nakakita na galit na yung mukha natin o galit na tayo, pero sa kaloob-looban natin na itatago lang natin, galit na pala tayo. It doesn't mean it only means that we should we have refraining from murder also means no display of anger, no resentment, no harsh judgment, scorning, scoffing, despising, or belittling. Now, refraining from theft naman also means no envy or greed. Diba? Kung ikaw ay mayroong pagkainggit palagi sa iyong puso, it is as if that you are crossing doon sa category na ikaw ay parang katulad na ng isang magnanakaw sapagkat that's the very heart of a thief. Envious and greed. No manipulation or abuse of funds, no unpaid debts, no? Maging yung mga hindi pala nagbabayad ng utang, no? Parang nandoon na rin para sa category ng nagnanakaw. And no waste of wealth or creation. 'Di ba? Parang gano'n, no? Sasayang ng mga resources. 'Di ba? Parang gano'n na rin. Para ka na rin nandoon na rin yung element of being a thief. Sapagkat instead na mapapakinabangan nyo ng iba, wini-waste mo kaya hindi na nila napapakinabangan. Okay, nakuha natin? Now Peter mentions here, no? Now Peter mentions here murderers, thieves. Na-mention niya to. Not because, maaring na-mention niya to, not because Christians have the tendency to be either, well, maaari naman, pero ang maaring punto talaga dito is not because Christians have the tendency to be either murderer or thief, but because, no, in the Roman Empire, tingnan natin yung pag-iisip ni Peter dito. In the Roman Empire, these crimes were punishable by death. No? Yung kung ikaw ay murderer, magnanakaw, sa panahon nila, Roman Empire will punish you. Death na kaagad yun. No? Hatul nun ay kamatayan na kaagad. Katulad din ng sinasabi nila na krimen daw ang to refuse to confess the emperor or Caesar as Lord. No? Nakuha natin yung logic ni Peter dito. Kino-compare niya yung dalawa. Na yung kasalanan ng pagnanakaw at kasalanan ng pagpatay, yung penalty nun ay katumbas din ng penalty ng hindi mo pag-confess that Caesar is Lord. Nakuha natin, ang ibig sabihin lang dito, yung both sentence of death penalty both crime na sinasabi na crime yung pagnanakaw at pagpatay at crime din ang hindi pag-confess that Caesar is Lord.
ay both sentenced by death penalty. But only, sabi ni Peter dito, sinasabi niya ito, but only those who refuse to confess that Caesar is Lord gets the approval from God. No? Kung ikaw ay namatay bilang magnanakaw or mananampalataya, walang magnanakaw or mamamatay tao, walang approval 'yon sa Panginoon. Pero kung ikaw ay mahatulan ng kamatayan ng time ng mga Romano, no, Roman Empire, because of your refusal to confess that Caesar is Lord, iyon ang may approval ng ating Panginoong Diyos. Na sana, no, huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao or magnanakaw o gumagawa ng masama or maging mapanghimasok. No, what about yung mga mapanghimasok, no? Or the meddler, sa English meddler 'yan. What about the being a meddler? Now, meddlers interfere, usurping roles not properly theirs. Ito yung mga nangingialam, no? Mapanghimasok, di ba? Nangingialam. If we are honest, no, sa atin mga sarili, if we are honest with ourselves, we think being a meddler is a lesser sin, no? Teka, bakit sinama sa isang verse yung murderer, thief, evildoers, o maaaring yung tatlong yan, magkaka-level yan. Eh yung isa, mapanghimasok lang naman. Ba't ano ba yan? Maaaring sabihin natin na lesser sin yon, pagiging meddler. Yet, many of us are guilty of it. Marami sa atin, guilty doon. Sometimes we think that we are suffering for bearing the name of Christ. Yes? Kristiyano tayo, nakakatanggap tayo ng mga insulto. Sometimes we think na nagdurusa tayo, inaalipusta ako dahil sa aking pananampalataya bilang Kristiyano. When in reality, sa totoo lang naman, talagang we were disliked by people because we have been argumentative or rude. No? Contemptuous or obnoxious, no? Argumentative. Contentious pala. Contentious or argumentative. Hilig tayo sa mga makapakikipagtalo. Di ba? Or rude tayo lalo sa pakikipag-usap. Example, no? Example. Di ba? Halloween, di ba? Halloween celebration. Now, sa mga nakarang araw, Halloween celebration, now merong isang taong malapit sa iyo na sinabi sa iyo, ay, attend ako ng Halloween party. Attend ako ng Halloween party. Now, ikaw naman, narinig mo yun, sabihin mo, ay, sa demonyo yan. No? Sa demonyo yan, no? Kung atin dyan. No, that's rude. Kung ganun ang magiging reply mo. 'Di ba? Surely, talagang hindi niya magugustuhan yung reply na 'yon. Pag ganun ka na lang biglang magre-reply, ay, sa demonyo yan. No? That's rude. Surely, you will be hated. And he'll say to you, oh, bakit nangingialam ka? 'Di ba? Oh, that's pagiging meddler. Inaakasahan ka ngayon pagiging meddler, 'di ba? Mapanghimasok. Bakit ka nangingialam? Now, instead of saying that na ganun ka-rude, no, mong response mo, you can refine your words. You can refine your words or you can choose to correct them through other means, no? Or sometimes hindi man lang sa moment na 'yon, maaring sa ibang oras, sa ibang araw. You can choose to correct them through other means or refine your words. Yung other means na sinasabi ko, bringing them in a teaching or in a preaching na nagtuturo about yung ugliness ng kamatayan, maaring ganun. Maaring ganun mo bigyang light yung dear friend na laman mo na umattend ng Halloween party. So, we should not be rude, no? No, ang Panginoon, no? He disapproves when we violate reasonable social standards. No? May mga social standards tayo sa society. When we violate that, hindi inaaprubahan ng Panginoon 'yan. He does not bless tactlessness. Kung tayo ay hindi maingat sa ating pananalita, tactless sa ating pananalita, even if they are somehow connected to the faith. Tandaan natin 'yan. Kung kahit pa ang intention mo yung mag-stand sa pananampalataya mo,
pero kung tactless ka sa iyong salita, hindi nalulugod ang Panginoon. The point is, suffering because of our sinful behavior does not bring the same result, no? Kaya nga sinasabi na sana wag tayong maging wag tayong magdusa dahil sa paggawa ng sa pagpatay, sa pagnanakaw o sa paggawa ng masama. Sapagkat hindi same ang result nun, no? Hindi same ang result. It does not bring the same result. We are still blessed. However, we are still blessed kung mayroon nagdusa tayo or nakatanggap tayo ng consequence ng ating kasalanan. However, mabe-bless pa rin tayo kung tayo ay magsisisi. No? Sana makita din natin yung blessing. May blessing pa rin 'yon, no? But yung in general, yung result nun hindi kapareho, no? Hindi kapareho ng suffering for righteousness sake or undeserved suffering, no? May consequence pa rin ang mga yung consequence ng mga punishment natin, and if we repent, blessing pa rin 'yon. But that deserved suffering do not imitate the suffering of Jesus Christ. No? Remember, the suffering of our Lord Jesus Christ is undeserved suffering. No? Kung tayo ay mag-suffer dahil sa kasalanan natin, magkaiba po yun. Yet we can honor God in them if we turn from sin and acknowledge the justness of our punishment and run to Christ. No? Makuha din sana natin yung punto na kung tayo man ay magkasala or magdusa dahil sa pagkakasala natin, kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan and we acknowledge na tama lang, deserve natin tong consequence ng ating nagawa, no, na pagkakasala, at tayo'y magsisi sa ating pagkakasala at humingi ng tawad sa Diyos at tumakbo kay Kristo, whose work, no, yung gawa ni Kristo, yung kanyang gawa, no, sa krus ng Kalbaryo, makes pardon always available. Makes the forgiveness always available to those who genuinely ask for forgiveness. So nakuha sana natin 'yon, no? Na yes, dapat hindi tayo nagdurusa dahil sa mga kasalanan natin or dahil sa sarili nating kasalanan. At kung magdusa man tayo, kung tayo ay magsisisi agad sa ating kasalanan at ituon natin kay Kristo ang ating pag-asa sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan sa kanyang natapos na gawa sa krus, ang kapatawaran ay laging nariyaan, no? Laging available sa ating mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo. Number 3, ano pang ang isa sa mga punto na pwede nating tandaan kapag tayo ay nagdaranas ng mga insult, no? Or reproach, reviling, pang-aalipusta because of the name of Christ. Number 3 sa ating punto, do not be ashamed to be called Christian. Isa nating tandaan yan, no? Diba, minsan pinapahiya nga tayo. Ipinapahiya tayo, no? Inaalipusta, tinutuya tayo. We should not be ashamed because we are called Christian or because of the name of Christ. Sabi sa verse 16, ngunit kung isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikaya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Now, a common interpretation dito sa verse na to is that even if the name Christian hurled at you, no, in derision or mockery, wear the name proudly, for you do belong to Christ. Now, sometimes, di ba, yung tao na yan, yun yung Bible eh. Siya yung mga alive eh, no? Yung tao na yan, pagka nakikita ko yan, naalala ko siya yung alive. Bible daw na tao. So, makita natin, although sinasabing ina-identify siya as Christian, pero may some sort of mockery or derision sa kanya. So, nakuha natin yun, no? There are people, no? Sa ibang ano naman, yung pagiging Christian, ginagawa nila, akala nila advantage. Sabi, meron yung mga tumakbo sa nakaraang eleksyon. Sa nakaraang eleksyon na mga kandidato na sinabi nila, Kristiyano sila. Proudly to say, I'm a Christian. No? Gusto kong maglingkod sa bayan bilang isang Kristiyanong lingkod ng bayan. No?
Na iniisip nila that it will grant them extra appeal for the voters. Ay, Christian to, boboto ko to. Diba? Or para makuha yung boto ng mga Christian din na kapwa mananampalataya. But alam niyo, during the first century church, to be called a Christian was a slur or an insult. No? Insult yan sa paningin ng mga Jews and Gentiles. No? Pag tinawag ang Christian, pag tinawag ang isang tao na Christian, it seems na iniinsulto siya. Iniinsulto. Like when the term Puritan, no? Yung Puritan, narinig natin yan, di ba? Yung term Puritan. Na-coin ng salitang Puritan, no? As a mockery, no? Sa mga English believers who had zeal for purity. Na-imbento yan. Na-imbento yung salitang Puritan dahil parang pang-insulto sa mga banal-banalan daw. Ganon. Sila yung mga zealous for purity. No, but believers eventually decided to take the mockery, the slur, the insult as a positive name. No? That's a positive name. If that happens, sinasabi ni Peter dito, kung tinawag kang Christian, praise God in it. Kung tinawag kang Puritan, praise God in it. No? Do not be ashamed, sabi ni Peter. Do not be ashamed. No? Take your eyes off yourselves. Kaya naman, kasi di ba, kaya karaniwan na ang tao ay nahihiya. Nahihiya ang isang mananampalataya para i-share ang gospel, no? I-share ang gospel or sabihan na, sabihan na, ayun na naman si Christian, share na naman ng Bible na naman. Sometimes the reason of some of us believers on why we are ashamed to share Christ to others or to share the gospel of Christ to others is because we are so much conscious on how we will look like for them. Kung paano tayo kung ano ang magiging paningin natin sa kanila. No, masyado tayong conscious sa ating sarili. Kaya nga sabi ni Peter dito, take your eyes off yourselves. Do not be ashamed. Take your eyes off yourselves. Now, implicitly, the message is, take your eyes off yourselves and let it be focused on Christ's name, not on yours. No? Luke chapter 9, verse 26. Luke chapter 9, verse 26 says, sapagkat ang sino mang ikahiya ako at ang aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao. Pagdating niya na nasa kanyang kalwalhatian at ang kalwalhatian ng Ama at ng banal na anghel. So we should not be ashamed, no, of the gospel of Christ. We should not be ashamed because we bear the name of Christ. Ito ang sabi sa atin, Luke chapter 9, verse 26. No? Sapagkat ang sino mang ikahiya ako at ang aking mga salita, ikahiya siya ng anak ng tao. Implicitly the message, take your eyes of yourselves. Let it be focused on Christ and not on your name. Now, I saw a comment sa isang social media, no? Sabihin sa mga Reformed Baptist na katulad natin, ay mga Reformed Baptist, mga fundamentalist yan. No? Fundamentalist. But ang konteksto, derogatory yung word na yung kanilang delivery na parang yung pag sinabi raw parang kasi sa kanila yung fundamentalism, ito ang ibig sabihin ng fundamentalism. Fundamentalism is a movement within the church that holds to the essentials of the Christian faith. May masama ba doon? Wala, di ba? But however, the modern society, no? Yung modern society ngayon, pag sinabing fundamentalists are likened to the extremists. No? Parang sinabing mga extremes yan, mga fundamentalists yan. Kaya nga yung comment na nabasa ko, derogatory yung context na parang sinasabi, ay mga extremists yan. Layuan natin yung mga fundamentalist na mga Reformed Baptist na yan. But today, as followers of Christ, sinasabi sa atin, no? If we are called fundamentalists, ganito dapat ang pag-iisip natin. We should think
Yes, I'm a fundamentalist because I believe and hold to the essentials of Christian faith. Now, pag tinawag ka namang Puritan, you are called Puritan, isipin natin, yes, I'm zealous for purity and integrity. Hindi na katulad noon na pag tinawag kang Puritan na parang mockery. Talagang panlalait 'yon nung time na 'yon. Time ng mga first Puritans. But here, kung tinawag kang Puritan, yes, I am zealous for purity and integrity. And if you are called Christians, no, Christian, our thinking should be, yes, I do follow Christ. We were told not to suffer evildoers as evildoers, sabi dito sa ating teksto. Implying that we are not to be proud, no? We are not to be proud when we suffer the consequence of sin deservedly. Rather, we are to be ashamed. Sinabi sa verse 14, no? Dapat hindi tayo nagsasuffer as evildoers. And sa verse 15, sinasabi, do not be ashamed. But makuha din sana natin na we should be ashamed kung tayo ay nagdurusa because sa mga evil deeds na nagawa natin. We should be ashamed for that. No? But because of our faith in Christ, we respond differently. No? Sa mga panunuya na to, ng mga unjust accusation, no, sa atin. Because of our faith in Christ, we respond differently while we face unjust suffering. We are not ashamed, no? We are not ashamed, and we must instead glorify God in that name, the name of Christ. Sabi dun sa kahululiang sa kahululiang words, no? Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. We must instead of being ashamed, no? Ang sabi nga sa atin, not to be ashamed, and we must glorify God. Instead of being ashamed, we must instead glorify God in that name, the name of Christ that we bear. The idea is, while we receive insults, no? Pag nakatanggap tayo ng panunuya, we must behave. We must behave in a manner that glorify God in every circumstances. No? Paano natin sasabihin dito nung luwalhatiin ang Diyos? Maluluwalhati natin ang Diyos in the way we behave, in the way we react in every insults na ibabato sa atin na nag-glorify sa Diyos. No wonder kung bakit ang mga riot sa daan ay nagaganap, no? Nagkakaroon ng mga riot, no? Nung yung isang araw lang nakapanood ako sa Facebook na yung isang lasing, siguro dahil lasing siya, dami niyang nasabing hindi maganda doon sa kausap niya o baka nagdadaan lang yon. Ang ginawa, nasuntok siya. At sa pagsuntok nung nang sumuntok sa kanya, talagang dahil siguro sa lakas na suntok, namatay talaga yung lasing. Namatay yung lasing. Kaya nga yung mga riot sa daan, nangyayari yan because of the unguarded behavior when a person gets insulted. Diba? Nakita natin, kaya nagkakaroon ng mga gulo sa daan. Simula yan sa salita no? Na-insulto yung isa, gumante yung isa. Diba? Ganun yun. Ba't tayong mga Kristiyano, kung tayo ay ninsulto, but Christians shall not revile in return for reviling. Like our Lord Jesus Christ. Paano nag-react ang Panginoong Kristo nung siya ay tinuya sa verse 2, verse 23 ng chapter 2 sa 1 Peter, no? 1 Peter 2:23. Ang sabi, ang ating Panginoong Kristo nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Now, instead, be quick to respond. Tayo, no? Kung tayo ay inaalipusta, hindi tayo dapat gumanti ng pang-aalipusta. Instead, mabilis tayo to respond in a God-glorifying manner so as not to stain the name we bear bilang isang tagasunod ni Kristo. Remember yung sinabi dito, no? Yung sinabi ditong kundi ang sabi dito dun sa ating teksto sa verse 16,
kundi luwalhatiin niya ang Diyos. Yung sinabi ditong to glorify, no? Makikita natin yung mood nito sa Greek. This is present active imperative. So talagang sa kasalukuyan mismo, mabilis ka na sundin ito, imperative, parang sinasabing utos ito. Glorify God quickly. Glorify God when you get insulted. No? Utos ito. Utos na dapat natin na i-apply sa ating mga buhay. When we get insults, we must be quick to respond in a God-glorifying manner so as not to stain the name we bear, the name of Christ. Now, anong mga application natin dito? Yung revile, yung insults, no? Sa totoo lang, difficult, mahirap talagang i-handle yan, no? Kung tayo is talagang nagmula sa pagkatao na napakaliit ng pisi, na konting kanti lang, mabilis ang pamao, di ba? Ganon, talagang mahirap i-handle ang revile or insults, yung pang-aalipusta. Kaya nga mahalaga yung pag-aaral natin sa umagang ito. Revile, insults are difficult to handle even for us Christians. No? Kahit matagal ng Kristiyano, minsan meron pa rin talaga sa ating mga balat sibuyas na masabihan lang ng konti ay talagang magtatampo na sa kapatid, no? Nandun na, mabilis na magtampo. But sa bagay na ito, when we get insulted, no? We could not handle it on ourselves. Naturally, talagang mahirap to sa atin. But even the meekest person nga, no? Even the meekest person, yung tao na talagang very gentle or meek, nakilala mo, may boiling point pa rin yan. May boiling point pa rin yan. Pagka dumating siya sa point, dahil lagi mo siyang iniinsulto, puputok at puputok yan. But we must rely, no, sa atin bilang mga Kristiyano, when we get insulted na mahirap para sa atin, we must rely on Him. Kanino? Sa Holy Spirit. Sa banal na Espiritu na nasa atin, who is with us and within us. Remember, that in the most of Christ's work sa kabuuan ng gawa ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pamuhay dito sa lupa in His ministry is through the empowerment of the Holy Spirit. No? Remember the line on a hymn, sabi dito, ang banal na Espiritu talaga, siya ang ating laging kasama na sa atin, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo na laging nating kasama. Whatever sufferings, struggles that we have, or even in the time that we are insulted, no? Because of the name of Christ, lagi natin siyang kasama. Siya ang ating helper. Siya ang mag-empower sa atin to endure all these sufferings. Remember the song or the line on a hymn, sabi dito, never a trial that He is not there. Never a burden that He doth not bear. Moment by moment, ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa atin. That in every affliction, the Spirit of God is upon us. He is our helper. Now, isa pang application natin dito? Now, kung ang insult ay talagang mabigat, no? Mabigat talaga sa kalooban or mahirap dalhin. Now, kung tayo ay nakatanggap ng insult, well, dapat maisip din natin, we should guard our tongue. We should guard our tongue. Sometimes minsan kasi sa atin mismo nanggagaling ang mga salitang mapanakit sa ating kapwa. We should guard our tongue. Sometimes we inflict pain to others with our unguarded words. Sabi sa Proverbs chapter 13 verse 3. Proverbs 13 verse 3. And sabi dito, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang nagbubuka ng maluwang ng kanyang mga labi ay hahantong sa kapahamakan. So somehow, we are preserving our life kung talagang iniingatan natin ang ating mga bibig. Sometimes, ang bibig talaga natin ang ikapapahamak natin. We should guard our tongue. Sometimes we inflict pain to others with our unguarded words. And we don't want, sana naman, no? Kaya nga ito rin yung kahalintulad sa ating teksto, no? Sana
sa paggawa, hindi tayo magdusa dahil sa mga evil deeds natin. We don't want to be the source of pain for others with our tactless words, no? Kaya nga yung tactlessness, hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. We are to keep our conduct honorable. Ito pa yung pinag-aralan natin last time. We should remember this sa chapter 2 verse 12, First Peter, no? Chapter 2 verse 12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang ang magsasalita laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So make sure na yung ating mga pananalita ay guarded, no? At hindi tayo mismo pagmumulan ng bagay na makasasakit sa damdamin ng ating kapwa. And make sure that our suffering is undeserved. No? Yun ang punto natin sa number 2. Make sure that our suffering is undeserved. We must suffer righteously. Yun lamang. We are likely to pretend sometimes, no? Likely, minsan, meron tayong mga ugaling pabiktim, no? Sometimes, akala natin na, ano naman wala naman akong ginawang masama, no? We are likely to pretend as a righteous victim, but upon searching ourselves, no? Kung susuriin natin ang ating sarili, we are the very problem. Tulad niya, kung talagang hindi talaga, kung nasanay tayo sa mga tactless words, no? Hindi na natin naiisip, ay, nakasakit na pala ako ng damdamin. Sana, at the end of the day, iniisip natin yung mga salitang na ano natin, na sabi natin, or napakawalan natin. So sometimes tayo talaga yung problema. Sana undeserved talaga yung mga sufferings na ating naranasan. And do not be ashamed. Pangatlong punto natin, do not be ashamed to be called Christians. And more importantly, not to be ashamed, no? Do not be ashamed to act as Christians. No? Kaya nga sabi ni Pastor Martin kanina, yung Christian, kung sa name lang, ay Christian yan. Pero hindi naman pala in deeds. Kaya nga sinabi ni Pastor Al Martin kanina, mahalaga to, Christians in name will experience reproach because they are Christians in deeds. No? Hindi lang sa tawag, hindi lang sa pangalan, kundi rin sa gawa. No? Do not be ashamed to be called Christians. More importantly, do not be ashamed to act as Christian. No, sa ating mga kaibigan na wala pa sa Panginoon sa Kristo, you say that you don't encounter much insults. Maaring merong ganun tao na katulad mo, but because kaya nga hindi ka nakakatanggap ng insult, maaring ito yung tipo na politically correct lamang sa iyong mga sinasabi sa araw-araw, in most of your words, in most of cases, you tend to be politically correct sa iyong mga sinasabi, sa iyong mga stand. But absence of insult doesn't mean that you are in real peace. No? Na okay ka, na mapayapa ang buhay mo, na wala kang kaaway. The absence of insult doesn't mean that you are in real peace. You are in great trouble, my friend, if you are not in Christ. God's wrath is upon you. Now that sounds like that sounds like an insult for you, but that is true. If you are not in Christ, God's wrath is upon you. Your superficial good behavior is not your passport to enter heaven. Or yung mga commendation sa iyo, good commendation ng tao sa iyo, ay ano yan, anong magsalita yan or masarap kausap yan. Mabuting tao yan. Hindi ko naman narinig nagmumura yan. Good commendations of other people because they are yung mga bagay na yon, hindi ang passport mo para sa heaven. The good commendations of other people because they have nothing to throw any insult on you cannot outweigh the only and necessary commendation for a person to enter heaven. At wala nang ibang commendation ang importante pa kundi ang commendation ng Panginoong Diyos, na whenever you face judgment, na sana sasabihin kanya, marinig mo sa kanya, well done, my good and faithful servant. But if you are apart from Christ, you will never hear that from God, no? No, yung mga taong nag-deny sa Panginoong Jesucristo,
Anong sabi kanina? Or those who are ashamed in the name of Christ, the Son of Man will be ashamed of them as well sa araw ng paghukom. Now, papaano mo ngayon matatakbuhan ang puot ng Panginoong Diyos sa araw ng paghukom? Only if a person is in Christ, and then he shall be accepted to God. Now, what do you have to do, my friend? You need to repent of your sin. You need to acknowledge that you cannot save yourself because of your good works. Because your good works is just a filthy rags in the sight of God. Only by the merits of what Christ has done on the cross in His righteous, perfect living, no? The perfect righteousness na idadamit sa mga taong magsisisi sa kasalanan at mananampalataya kay Kristo ang magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Now, kinakailangan mong sisi sa iyong kasalanan at tumakbo kay Kristo na siyang tanging pag-asa ng mga makasalanang tulad mo at tulad ko upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Sa araw ng paghukom, kung ikaw ay naki Kristo, kaibigan, no? The real peace, no, ay mararanasan mo at hindi ka ahantong sa panghabang buhay na paghuhusga or kamatayan na nakalaan sa mga wala kay Kristo. Now, gawin mo na ang pagsisisi, kaibigan, ngayon na habang may panahon ka pa. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat muli sa inyo sa muling pagpapaalala nyo sa amin na whenever we receive insults because of the name of Christ, we have some you have some directive for us, O God, that we should consider this as a blessing. We should check on ourselves that we are suffering because of righteousness. And also, Panginoon, nawa, O Diyos, ay hindi kami mahiya, or we should not be ashamed because this is happening to us. Because it only shows that we are in you. We are in allegiance with your Son, Jesus Christ. Panginoon, nawa ang mga bagay na ito ay magturo sa amin na how are we going to deal reviles and insults na siyang inevitable na mararanasan ng mga matapat na sumusunod sa iyong salita. Maraming salamat po muli. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.